Good morning everyone! Ayan, ang estudyante ko tulog pa, past 9 na. Today, ang first day of class niya, face to face. Pero 12 pa naman yung pasok niya, kaya di ko muna ginising. Ayan, ang ulam nga namin today ay tortang talong at tortang ampalaya. At 10:45 nga, nagising na si Senyorita. Ayan nga, at pinapakain ko na siya. Favorite niya talaga yung tortang talong with ketchup. Usually talaga pag pinapakain ko to, lagi kong sinusubuan kasi mas marami siyang nakakain pag sinusubuan ko. Mag-8 years old na to sa September. Ewan ko ba sa bata na to. Pero ngayon, hindayaan ko lang muna siya kumain ng mag-isa kasi meron akong gagawin. Kain na rin naman siya na hindi sinusubuan, kaya nga lang konti lang nakakain niya at mas mabagal siya kumain pag ganun. At pagtapos niya kumain, dire-diretso na gayak nga. Yan nga, papunta na kami sa school. Lalakad lang kami kasi medyo malapit lang naman yung school niya dito sa amin. Mga 15 minutes na lakad din siguro. Bago dumating tong Lunes na to, August 22, lagi ko yun siya tinatanong kung excited na siya pumasok. Hindi siya sumasagot, pero makikita mo sa kanya na parang excited na parang hindi. Ganon. Kung napapansin niyo, wala pa siyang gamit kasi hindi ko pa siya binilhan ng gamit. Di ko kasi alam kung baka may color coding yung mga notebook nila or ilan ang subject nila. Wala kasi akong GC or wala kasi akong Facebook ng teacher niya. Transferring nga pala siya dito kaya hindi pa kami or hindi pa siya sanay dito sa lugar na to. Sa probinsya kasi ito siya nag-aral ng mula prep hanggang grade 1 kahit nung online na. Kaya sabi ko, tatanong ko muna sa teacher niya kung ano yung mga kailangan niyang gamit bago ko pa siya bilhan. At yun nga yung board, nandun yung mga pangalan ng mga estudyante at hindi ko nakita yung pangalan niya dun kasi diba alphabetical naman talaga yan. Kaya nakiusap na lang ako sa guard na kung pwede doon na lang kami magtanong sa loob. Pinapasok naman ako, hindi kasi sila nagpapapasok ng parents unless na lang kung transferring nga yung bata, kaya yun nakapasok na kami. Ayun nga, at may nag-assist naman sa amin dyan, mga GPTA officer, kaya nahanap namin yung room ni Ada. Itong mga nakapila na to, mga estudyante to ng mga hapon, ganyan talaga daw sa kanila. Pipila daw muna sila bago sila papasok ng room. Ito nga, nahanap na namin yung room ni Ada. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko dyan. First time lang kasi ulit to, diba? Bago mag face to face ulit at hindi pa sanay yung anak ko sa lugar na to. Gusto ko siyang hintayin sa loob ng school kaso bawal naman. Pero hinintay ko siya hanggang recess kasi nga wala siyang dalang baon. Kaya sabi ko, hintayin ko na lang muna yung recess niya bago ako lalabas ng school. Tapos babalik na lang ako pag uwian niya na. Ayun nga, ito binili ko sa kanyang merienda. Hinintay ko siya ng 2.5 oras. Saka ko sa kanya inabot to. Tapos umuwi na lang ako at sunduin ko na lang siya mamaya pag uwian niya na. At ito nga, after 2 hours and a half, nag-ready na ako para sunduin na si Ada. At ito nga yung naabutan ko, ang daming magulang sa labas na nag-aabang para sa mga anak nilang lalabas na. Mas natutuwa pa ako na ganito nag-aabang yung mga magulang kaysa yung parang walang mga pakialam, 'di ba? At least makikita mo dito nag-iingat din sila para sa mga anak nila. Ganito rin sila paglabasan na nakapila para siguro organize yung mga bata at hindi magulo pag kukunin na ng mga magulang sa labas. Isa-isa lalabas ang mga bata sa gate. Hindi ko talaga to nakikita kasi mataas yung gate. Tinry ko lang kunan sa loob para makita ko rin si Ada. At yun nga, ito sa huli siya yung nakita ko. At ito magkasama na kami at may mga kasama na siyang libro. Ang dami niya ng kwento, may mga new friend daw siya. Friendly kasi talaga tong anak ko. Pero this time, di muna kami uuwi. Tulad nga nasa kabi ko kanina, wala pa kaming gamit niya. Kaya yung pupunta muna kami ng SM para mamili ng school supplies. Yun nga, tuwang-tuwa ang bata dahil nga mag-SM. Hindi ininda yung pagod sa school, basta gala talaga. At ito nga yung listahan ng things to bring niya at saka color coding ng by subject niya. Ng notebook. After namin makompleto yung notebook niya, umakyat naman kami sa taas para sa bag niya. Yun nga, may pag-elevator pa kami kasi gusto niya mag-elevator. Tapos tumingin agad kami ng mga bag sa Barbie brand. Kaya lang, ang mamahal, mga mamishi. Dinala niya ako dito sa Toy Kingdom. Pili daw siya ng laruan. Pero mura lang naman yung pinabili niyang laruan dyan, kaya okay lang. Aba, namimili kami ng laruan dyan. Napaisip-isip ako. Meron nga pala akong nakita sa TikTok na bag. Ang ganda niya mga mamshi, kaya yun na lang ang in-order ko. Yung style niya mga mamshi, yung katulad sa Makati na palibre bigay ng mayor nila. Yung nakita ko sa TikTok, nasa 700 plus lang siya, almost 800 din kasama na yung shipping fee. Pero nung tininan ko sa Shopee, nasa 1,000 to 2,000 din yung price niya.
Kaya sana dumating din yun sa Shopee. COD nga pala yun mga mamshi. Tapos tinry ko pumunta sa mga bag na adults. Yung sa Kusei, Kusana. Ito nga nakita niya, gusto niya daw. Shoulder bag siya pero mayroon din siyang sling. Tapos lumapit sa amin yung sales lady kasi may kukunin nga siya dyan pag yan ang bibilhin mo. Tapos yun nga, naka-sale daw pala yan. 390 na lang daw yan. Wala lang daw silang tag na dumating kaya hindi pa napapalitan yung price tag. Pinapaubos lang daw kasi nila yun. Tapos ito nga, tulad ng kagawian, pag nasa hypermarket kami, gusto niya sumakay dyan kasi pagod na daw siyang maglakad. Binilan ko siya dito ng mga baon niya kasi yung recess nila 15 minutes lang. Doon lang sila kakain sa room. Iba't ibang klase rin ang pinili ko. Siyempre, para hindi rin siya magsawa. Bumili rin pala ako dito ng hygiene kit nila kasi kailangan din nilang dalhin sa school. Ayan nga, after namin mamili, tulad ng kagawian, hintay na naman kami ng out ni daddy para sabay na kami umuwi sa kanya. Ang bigat kasi lahat ng dala ko na yan, kasama pa yung libro niya. Tapos bago kami umuwi, kumain na muna kami dito sa labas kasi wala na rin namang time magluto ako sa bahay. Hintay nga namin si daddy kasi siya ang nag-order niya, tulad ng kagawian, siya lagi ang mo-order pag nasa labas kami kumakain. At this time, sa McDo kami kumain, hindi sa Jollibee. Kasi pag ganitong oras sa Jollibee, hindi na sila nag-accept ng dine-in. Pero sa McDo, nag-accept pa rin ng dine-in. Kaya dito na lang kami kumain. Ayan, nandito na nga yung order namin. Hindi ako masyado makapag-video dito kasi nahihiya ako kay dad. Hindi niya kasi alam na nagbo-vlog ako. Feeling vlogger yan. Siyempre, hindi rin naman sa pag-feeling to, no? For memories din to. Ganito na pala ata ang order dito. Diyan ka mamimili ng orderin mo. Then saka may bibigay sa counter kung ano yung mga order mo. At ito nga, dito na magtatapos ang first day of class vlog ni Ada. Pauwi na kami yan. Salamat sa panonood. Paalam!